Nandito po tayo sa ano ha. Nandito po tayo ngayon sa EDSA. Ayan, nagkagulo na dito. Yan. Kuha ko lang ako ng microphone ha. Kuha lang ako ng microphone. Yan. Yan, marami ng mga vloggers dito. Hoy, Virginia Malonzo. Hello po, Nanay Tita, shout out sa inyo. Mix Duina, shout out po sa inyo. Ayan, nandito na po tayo sa ano ha. Kasi Friday ngayon, inaabangan yung mga mangyayari ngayon eh. Yan. Marami po mga vloggers na nandito na. Inaw lang ba yung ating audio? Oh, hello po Donmar, ayan. Oh, ayan, nandito na tayo as promised sa inyo ha. Yan. VML TV, ayan, yung ating bagong kaibigan diyan eh. Oh. As promised po sa inyo, nandito na po tayo sa EDSA. Ayan. Yan, kung makikita mo diyan, may mga discussion diyan sa mga vloggers rin. Okay? Yan po ang kanilang mga ayan oh, nasa likod ko. Ang nasa likod ko po, yan po ay yung mga vloggers po na nagdi-discuss ngayon, no? Mukhang umiinit yata yung mga discussion nila diyan kasi anytime, no, susulputan na dito ang mga DDS at saka yung mga loyalista. Okay? Oh. Sabi dito, ingat po sir. Yes, nag-iingat po tayo. Nag-iingat po tayo dito, okay? Ayan, may mga vloggers, mga known vloggers dyan. Nandyan na sa ano ha. Lumayo lang ako kasi medyo nag-arrange pa tayo dito sa ating mga audio natin. O, paki-confirm nga dyan kung maayos ba yung audio natin. Malinaw lang ba yung ating reception. Wala bang mga ano. O, sige na, mag-like and share muna. Like and share sa Donmar TV. Like and share muna, like and share. Yung mga nandito, like and share muna. Sabay-sabay tayo. Ayan, si Mix Duina, yung ating secretary, loud and clear. Ayan. Like and share muna. Ready? 1. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, marami dito mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin na mag-subscribe muna. Subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Hindi ko ipapakita yan kapag hindi kayo magsasubscribe yan. Okay, yes, very loud and clear. Okay, heto. Ayan, umiinit na ang kanilang diskusyon dyan, no? Ayan. Yan, may nagsasalita, oh. Diba? Oh. Ayan, ayokong lumapit muna kasi nagsiksikan yung mga vloggers eh. Yan, di tayo nakapwesto. So, ayan nga, as what I have told you, dito sa EDSA, marami pong mga nakapalibot na mga pulis. Ayan, marami yan. Mababait, malalaki na mga pulis, nakapalibot yan. Kasi anytime, no, trending yung balita patungkol po dito sa Iglesia ni Cristo na magkaroon po ng rally. Okay? And at the same time, meron na po tayong mga kasamahang mga vloggers dito. Ayan. Ayan, may mga kasamahan na po tayong mga Pangga Mercy, hello po. May kasamahan na po tayong mga vloggers dito at kasalukuyan tayong nag-aabang kasi anytime itong mga DDS ay pupunta rito at yung usap-usapan this coming Friday na posible po na magsalpukan itong mga DDS vloggers at saka itong mga BBM vloggers rin. Okay, ngayon yung nakaschedule eh. Okay, so ayan yung ating ano, yan yung yan mainit na diskusyon sa mga vloggers at sa ilan nating mga solid na mga DDS supporters natin. Ayan. Gusto kong lumapit pero ano eh.
yung mga magko-comment dyan, hindi ko masyadong mabasa ha, kasi ang bilis-bilis po ng ating mabilis po ang ating takbo ng ating mga comments ha. So mabasa man, konti lang nating mabasa natin. Hindi po tayo nakapasok dyan eh, kasi ang dami po mga vloggers eh. Ayan, malinaw ba ang kanyang mga sinasabi? Kung may kasalanan sa Tiguloy, may pangalan sa yung kasalanan, hindi kasama yung mga member. Hindi kasama yung mga member. Ano sa tanongin nila? Ano ko na kasama ng Tiguloy? Sila tanongin. Una-una, illegal yung warang kumpara sa pagkano kay Tiguloy yung kaya, hinarangan tayo hindi tayo makakapasok. Di ba? Hinarangan tayo ng mga membro. Kasi, hindi ba mayroon naman tayong Bill of Rights? Ano ba nakalagay sa Bill of Rights? Ha? To protect the lives and liberty and property. Yun ang nakalagay sa Bill of Rights. Protektahan nila kanilang property doon. Pero pinilit ng mga pulis, kapulisan na pinadala ninyo. Ha? Wala ka man lang Marcos na sinasabi kung anong higin. Nasaan ang puso mo, Marcos? Nasaan ang malasakit nyo sa tao na nung pinangako ninyo na pagandahin ang buhay ng mga tao nung kayo pa nangangampanya? Mayroon bang malasakit yung ganyan? Ha? Na ang mga membro ni Kibuloy doon sa Liwasang Bonifacio, isa ako nanonood doon, ha? Nakikiusap sa iyo, Marcos, na mag-resign ka na habang niraransak yung kingdom ni Kibuloy. Ha? Si Duterte noon, sa panahon ni Duterte, pag mayroon nagrarally na mga makakaliwa, bumababa si Duterte, kinakausap yung mga nagrarally kung ano ang kanilang problema. Ikaw, Bongbong Marcos, 11 days yun, binilang ko kung ilang araw sila doon sa Liwasang Bonifacio na nagrarally. May mga babae doon, may mga bata, may mga tatanda, isa na rin ako doon. Dahil hindi ako makatis tumingin doon. Wala ka man lang sinasabi doon, ha? Na itigil nyo na yung pagransak ninyo dyan sa ano, kasi kawawa yung mga tao dito nagrarally. Walang mga armas yung mga tao doon sa kingdom. Peaceful ang pagrarally namin katulad ngayon doon sa Liwasang Bonifacio. Walang mga armas. Noong isang araw lang nakikita namin na mayroon doon, ha? Makakaliwa kasama pa yung convicted na si Castro at saka itong tatlong bangag dyan sa Kongreso. Ha? Sinamahan nila para pumunta doon sa Mindiola. May nasakta ng mga pulis doon. Tapos wala kayong ginagawang aksyon. Kami ngayon dito na nagrarally na peaceful magrarally dito. Ang hinihiling lang namin dito, Marcos, mag-resign ka na. Yun lang hiniling namin. 10 truck. Ha? 10 truck ng kapulisan ang pinadala nyo dito. Ha? Wala namang mga armas mga tao dito. Ang amin lang dito hinihiling, yung aming saloobin sa nakikita namin ngayon. Ang amin, bakit kami nandito ngayon, may mga seniors dito, may mga bata, may mga lahat na dito na nandito na. Ha? Bakit kami nandito? Kasi nakita namin ngayon, ano na lang ang kinabukasan ng aming mga apo, next generation, kung ganitong sistema ng pamulakan ng gobyerno mo, Marcos. Alam ko maitim na maitim mayroon kayo maitim ng balak ninyo, di ba? Ang balak ninyo, kaya kayo nag-People's Initiative, nagpapirma kayo, bakit? 1/3 lang kasi doon sa botante. We have 68 million voters sa Pilipinas. 1/3 doon lang makuha ninyo, ibig sabihin, pasok ka na ikaw, Martin, magiging Prime Minister ka. After 6 years, gagawin yung presidente si Sandro Marcos. Yun ang plano ninyo na maliwanag kasi binanggit mismo yan Lisa Marcos, na anak, don't worry because I will make you a president someday. So hindi pa pwede siya ngayon. At the age of 26, eksakto yan. Kasi alam nyo, masasabi lang namin ngayon nandito kayo. Kung may awa pa kayo kami, Marcos, nakikiusap ako sa iyo. Please lang, alang-alang sa kapakanan ng mga tao. Yung 32 million na bumoto sa kay BP Sara, lahat yan na mga 32 million yung siguro na dagdagan pa. Iyon dapat ang tingnan ninyo, majority.
Huwag yung tingnan yan. Kasi nakikita ko sa 100 mo, mahigit 100 million na Pilipino, nakikita ko dito, 80% ngayon ng Pilipino ay ayaw na sa inyo, Marcos. Ayaw na sa inyo, huwag niyong pilitin. Tama! Ha? Alam ninyong hindi kayo mananalo kasi pagdating ng butuhan sigurado ko kung makarating pa kayo ng butuhan. Pero kung makarating man kayo ng butuhan sa 2028, siguraduhin ko sa inyo na ang panalo nyo na lang kung dayain ninyo ang Comelec. Alam ko, may plano kayo. Pero tandaan niyo to, na kung manalo man kayo sa eleksyon dahil sa pandadaya, ito mga tao nagtitipon dito ngayon, hindi titigil to sa pagrarally. Tandaan nyo yan. Dahil hindi kami papayag na mamumuno ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas na mga bangag. Tama! Ha? Ayaw namin ng bangag. Bakit hindi namin masasabi na bangag kayo? Ha? Bakit hindi namin masasabi na bangag kayo? Ha? Ang ginagawa nyo kasi kitang-kita di ba? May kasabihan tayo Action speaks louder than words Yung action ninyo kitang-kita na talaga Kung matino kayo, ha? Makikita, kung matino kayo, hindi kayo yan ang action ninyo Bakit mo yan mamimigay si Tambaluslos doon ang mga ayuda doon sa mga lugar na wala naman na pinsala. Doon sa may mga bahan na pinsala, hindi namigay. Ha? Pangalawa, kung talagang mamimigay ka ng ayuda, Tambaluslos, ha? Bigyan mo lahat yung 60 million na Pilipino na naghihirap. Huwag yung ilan-ilan lang. Di ba? One-sided yung ginagawa mo. Bakit? Yung binibigyan mo ba, sila lang ba nagbabayad ng tax? 7 yung anak ko nagtatrabaho lahat, nagkakakaltas ng tax yan. Ako, 35 years ako naging empleyado. Ha? Kinakaltas sa gagawin ng tax. Bakit namimili lang kayo ng bibigyan ninyo ng ayuda? Akala nyo sisikat tayo sa pamigyan ninyo? Yung mga tao na katulad nyo lang siguro na walang pakialam sa mga nangyayari ngayon sa ginagawa ninyo, yun ang nabubula ninyo. Pero yung majority na Pilipino ngayon na nandito ngayon sa isa na magtipon-tipon, hindi nyo kayo bulahin. Dahil alam na namin ang ginagawa ninyo. Ha? Gusto nyo makontrol ang buong gobyerno. Gusto nyo makontrol ang justice. Makontrol niyo ang network ng mga mainstream media na tahimik na ngayon. Gusto nyo makontrol yung mga simbahan ng Katoliko na nahimik ngayon mga father. Ha? Magkano ba ang donation sa inyo diyan ni Marcos? Ha? Medyo tahimik tayo Dati kayo yung unang-unang kritiko kay Marcos, tapos ngayon wala man lang kayo. Tandaan niyo po, padre, hindi to labanan ng mga reliyon. Labanan to ng prinsipyo ng Pilipino kung anong klase magpatakbo ng gobyerno ngayon. Kaya nandito kami mga tao ngayon na nagipon-ipon sa EDSA. Tandaan niyo, nanawagan kami sa lahat ng mga Kristiyano. Ha? Alam ko, iba-iba ang denominasyon ng Kristiyano. Iglesia ni Cristo, sumagot na. Nakipagsimpatiya na sa amin dito. Sa mga tao na nagreklamo ngayon sa pagpatakbo ng gobyerno ni Marcos. Nakiisa na dahil nakita nila kung anong mali ng gobyerno. Nanawagan ko sa ibang sikta o denominasyon. Alam ko wala kayong simpatiya sa ibang denominasyon. Wala kayong simpatiya kay Kibuloy. Ito, tingnan nyo makinig kayo mga Kristiyano kung tawagin Ang iniisip nyo kasi na wala kayong simpatiya kay Kibuloy dahil mali yung kanyang mga tinuturo sa kanyang mga membro. Ha? Iba ang reliyon ni Kibuloy, iba rin ang sa inyo. Yung sa inyo tama, hindi po. Kristiyano po tayo lahat. Tanda po ninyo Tayong lahat po na tumatanggap kay Kristo, na tagapagligtas natin, tinatawag na Kristiyano. Kasi alam naman natin yan, pag ikaw mananampalataya, ang unang-unang sinasabi ng Biblia, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but shall have an everlasting life. Ang sino man, Muslim ka man, Chinese ka man, Amerikano ka man, ano bang lahi ka, basta mananampalataya kay Kristo, tinatawag lang na Kristiyano yan. Kaya tayong lahat kayo mananampalataya, tinatawag na Kristiyano. Hindi po tayo ibang relihiyon po, iba-iba lang ang turo. Huwag niyo sabihin ang turo sa inyo tama, ang Kibuloy mali, ang sa inyo tama. Wala namang tinuturo siguro yung mga yan, magnakaw ka di ba? Wala namang tinuturo yan na pumatay ka Ang tinuturo ng bawat leader sa simbahan bilang Kristiyano, tandaan niyo po mga mananampalataya na Kristiyano, kaya hindi kayo magsimpalitiya sa amin dito dahil bawal sa inyo. Ito po, labanan po ito ng mabuti sa kamasama. Ang nilalabanan po namin dito
ay ang masamang pamamalakad ng gobyerno ni Marcos. Ngayon, ganito yun. Tinatawagan namin kayo sa lahat ng mga Kristiyano. Tandaan niyo po, Pilipino po tayo lahat. At majority ng Pilipino, 80% po dyan ay mga Kristiyano. Isa lang po ang ating reliyon. Kristiyano po tayo lahat, regardless kung ano po ang inyong mga denominasyon. Yan ay isang branches lang yan sa Christianity. Wala po tayong pagkakaiba po. Turo at aral o doktrina lang ang pagkakaiba. Kaya nagkanya-kanya tayong simbahan. Pero hindi po tayo iba-iba ang reliyon. Kristiyano lang po tayo lahat. Kaya tinatawagan po kayo, mga Pilipino may malasakit sa ating bayan, sa ating bansa. Kung mayroon kayo mga malasakit sa iyong mga apo sa darating na panahon, tinatawagan namin kayo dito. Makisama sana kayo ngayon sa amin dito para pababain natin si Marcos. Bakit po? Papayag ba kayo na dumating ang araw na hindi na sila dyan bababa sa Malacanang at sila nang mamahala sa ganitong pamamalakad? Hindi maganda ang halimbawa sa mga bata ngayon. Sa mga bata ngayon, inasahan natin maging leader pagdating sa panahon. Na pwede sila maging presidente, pwede sila magiging pangulo ng ating bansa. Yung mga matatalino mga bata na nag-aral ngayon. Tapos makikita nila yung ginagawa dito mga Marcos ngayon sa Malacanang at sa mga kongresista. Pwede palang gawin yung ganito. Nasa democratic form of government tayo, tapos ang lumalabas, parang authoritarian na tayo. Pagka gusto ninyo, gagawin ninyo. Pag hindi nyo gusto, ipakukulong nyo yung mga tao at akusahan ninyo kung ano-ano. Alam nyo po, ito lang pakiusap ko, Jaime Marcos. Kung mayroong pang natitira sa inyo ng kahihiyan, kunti lang. Kung natitira pa sa inyong kahihiyan, please lang, advisean mo rin kapatid mo na bumaba na. Ngayon na, nauna. Kasi, hindi kami aalis dito sa EDSA hanggat hindi bumaba si Marcos. Ngayon kung may malasakit pa kayo sa kapwa Pilipino, majority ngayon nandito ngayon, hindi lang dito sa EDSA. Alam namin na sa iba't ibang bansa ngayon, galit na sa inyo. Mga OFW ngayon sila yung nagpapadala sa amin dito ng pagkain, suporta, tubig, sila, dahil may simpatiya sila dito. Yan yung mga bububuto sa inyo dito sa abroad ngayon. Masdan ninyo ng mabuti yan. Huwag yung pilitin ang sarili ninyo na gusto ba kayo ng mga tao. Huwag yung pilitin ang gusto ninyo manatili kayo. Kasi nasa democratic government tayo, mayroon tayong eleksyon. No? Mamimili ang tao, may kalayang tao na mamimili kung sino kanila ibuboto. Ngayon kung hantayin yung 2028, ano pang gagawin ninyo? Mamubumunmun kayo ng pera, ayuda, AX, o ano pa yung isa yung lintik na yan? Tupad. Para lang kayo mabango sa mga tao na walang awareness ngayon, na walang pakialam sa mundo. Nanawagan ako sa mga tao ngayon dito na bilib pa sa pagpatakbo ni Marcos at sa Matamaloslos. Tandaan nyo po, may mga anak kayo, may mga apo kayo. Tandaan nyo po kung ganito pamalakad ang ating gobyerno, ano lang mangyayari sa future natin ng mga anak, mga apo natin mangyayari. Diba? So pakiusap ko lang kami, kaya please lang. Alam ko na marami kayong mga kapag-anak ng mga Marcos, sumuldi sa Aranita pa. Mababait. Alam ko maraming against ngayon sa gobyerno din ni Marcos na pinakita. At alam nila na si Bongbong Marcos na kapatid mo, Madam Mimi, ay talagang gumagamit talaga yan ng droga. Hinihiling ng taong bayan, Bongbong Marcos. Hinihiling ng taong bayan na once and for all para ma-resolve yung problema kung tatawagin kang presidenteng bangag. Magpa-hair follicle ka. Kung talagang totoo na ignorante ka sa droga na wala kang alam doon, huwag mong sagutin sa patawa-tawa lang. Magpa-hair follicle ka para matapos na. Gusto bang tawagin ka palagi na hindi na Mr. President Marcos? Tatawagin ka ng mga tao na BBM bangag? Gusto nyo ba yon? Hindi ba malaking kahiyan sa inyo yan, mga pamilya? Pakiusap namin sa inyo, no? Please lang, kung mayroon pa kayong kunting kahiyan, pababain mo na. Mga kamag-anak ng mga Marcos Romualdez Aranita, please lang, alam ko kayo, nandyan lang kayo. No? Alam ko rin naman marami sa inyo hindi gusto ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos ngayon. Bilang namumuno sa ating bansa dapat, advisean nila sa Marcos na pababain na para hindi kayo madamay. Please lang, pakiusap namin mga mamayan. Kami rito po, ilang araw na po yung nandito ng mga tao, galing pa sa Mindanao yung iba, galing pa sa Visayas, galing pa sa Cebu kung saan nagagaling. Hindi ba kayo naawa niyan kung mayroon pang kunting malasakit sa Pilipino?
Kaya kayo dyan nakaupo eh, di ba? Dahil ang gusto ng mga tao na ang ibubuto din nila upo dyan, may malasakit sa kapwa, may malasakit sa tao. Ha? Pangako ninyo pagagandahin ang buhay ng mga Pilipino, yun ang aming inasahan. Pero ano nangyayari? Yun ang dahilan kung bakit kami ngayon nandito. Ngayon, tungkol kay Sara, mayroon nakita doon sino yung isang congressman na uhugin pa? Si Kong Jun. Sabihin, Kong Jun ba yun? Ha? Ha? Kong Hon, hungang talaga yun, no? Anong sabi niya? Itong kaguluhan na ito, hindi sana ito mangyayari kung hindi nag-ambisyon si BP Sara na maging presidente. Gago ka talaga, no? Sino nagsimula ng mga kaguluhan ito? Hindi ba kayo? Ha? Siningil out yun si BP Sara eh. Naghanap kayo ng butas para ma-impeach si BP Sara para wala ng kalaban ng amon yung mga satanas na nandiyan sa Malacanang. Ikaw, Kong Hon, uhugin ka pa sa politiko eh. Ha? Mahirap talaga ang tao pag nabubulagan ng pera eh, no? Nagiging demonyo eh. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia eh. For the love of money is the root of evil. Kaya kayo lahat sa mga kongreso, pinagbumuran kayo ayon sa balita, 20 million ang pinabibigay sa inyo. Tagka na kayo nakapagkontempt kayo ng mga resource person. Ha? May bonus pa kayo. Kaya si Castro na convicted, no? Wala sa lugar yung kanyang pagkakontempt nung kay Attorney Lopez, eh, no? Nung makontempt na niya ngayon, hindi pa makontempt sa 5 days, dinawang 10 days. Kitang-kita siya nakipag-fistbump doon sa isang kongresista, oh. Kung babasahin ko yung mga sinasabi niya, yehe! Mayroon naman akong bonus na 10 million nakapag-contempt ako. Kung hindi ka ba nung saksakan ng taga ka na Castro ka eh, no? Ikaw convicted, ikaw dapat na makulong eh. Yung isang abogado na wala namang ka-record, sumasagot lang na hindi nyo gusto, hindi sang-ayon sa inyong kagustuhan, ikaw contempt nyo kahit wala sa lugar. Ito, tinatawagan ko to sana si Marcos, ano? Bakit hindi mo ipakulong yung convicted na yan dyan? Bakit ang Kongreso ngayon, tinatawag po naman na honorable sila, no? Matawag mo ba na honorable yung Kongreso ngayon? Ha? Na ang kanilang mga resource person na papalit sa kanila ay galing sa Muntinlupa, mga kriminal, may mga convicted. Paano tatawagan honorable kayo, mga congressman? Dinungisan ninyo ang Kongreso. Ang Kongreso hindi para sa inyo yan, para sa tao yan. Ha? Kaya, huwag na kayo magmaang-maangan, mga congressman. Okay? Kung mayroon pa kayong kunting kahiya, mga congressman, yung huwadkom ninyo na kangaroo court, kung pwede ba, tigilan nyo na yan. Wala nang naniwala sa inyo. Masyado kayong halata. Ha? Masyado kayong halata na ang pinapanigan ninyo ay hindi tama. Nabubulagan lang kayo sa pera. Mga walang hiya kayo ng mga congressman kayo na nandyan. Sinisingle out niyo si BP Sara. No? Wala nang naniwala sa inyo dyan sa Kongreso. Kasi bakit? Halatang-halata kayo sa ginagawa ninyo. Na gusto nyo talaga, naghanap kayo ng butas. Wala kayo makikita punas kay BP Surada, kay Vice President Sara Duterte. Naghahanap kayo ng kung ano-anong ibubutas ninyo kay BP Sara. No? Kitang-kita naman eh. Halatang-halata na kayo eh. Masyado na kayong bias eh, di ba? Ikaw, sino itong kongresyon sa babae na sa Batangas? Ito si Congresswoman Luistro. Ikaw isa ka pa eh. Abogado ka, di ba? Pero lumabas mismo sa bibig mo na ang asawa mo na kriminal na nang-rape ay arestuhin na ng mga pulis, tinago mo. Hindi ba bawal sa batas yan? Harboring ng kriminal yan, di ba? May batas tayo na ganyan eh. Pag ikaw kumukup sa isang kriminal, ay ikaw ay may kaso ka. Nasa konstitusyon, kaya hindi ako bugado, alam ko, nag-aral din ako ng batas, criminology kasi ginawa ko eh. Ha? Registro, nakakahiya ka. Ikaw mismo nagsasabi, lumabas sa bibig mo, na ang asawa mo ng rape at arestuhin na, tinago mo. Hindi ba harboring o criminal yan? Ha? Nakakahiya na kayo masyado. Yung mga kahiya niya mismo, lumalabas na mismo sa bibig ninyo. Kaya huwag na kayo mambubula dyan. 125 million ni Sara Duterte, pinag-initan ninyo. Hindi nyo pinag-initan yung 4.5 billion ni Marcos kung saan niya dinala yung 4.5 billion na kumpidensapan niya. Ikaw sa Balos-Los, tinanong ka lang ni Ka-Eric at saka ni Dr. Loren kung paano mo ginastos ang 1.8 billion sa travel mo. Ha? Anong ginawa nyo? Tinanong lang kayo, wala na ba karapatan na magtanong ngayon?
Ha? Nasa authoritarian government naman tayo ngayon? O Marcelo na, wala na karapatan magtanong ang tao sa inyo? Tinanong lang kayong taong bayan, kasi pera ng taong bayan na minagastos nyo. 1.8 million, hindi nyo sinagot. Pinakulong nyo. Si Loren Badoy at saka si Eric. Anong klaseng mga congressman kayo? Ha? Di ba kawalang hiyaan yung ginagawa ninyo? Ha? Bakit kayo pakulong ng pakulong, kinukontempt din nyo pag hindi nyo nagugustuhan? Ang sagot, yes or no lang. Ganyan ba? Bakit hindi nyo makayang i-contempt si PRRD nung nandyan na umatid sa hearing ninyo? Kasi alam ninyo na hindi nyo kayang i-contempt si President Duterte. Di ba? Namimili lang kayo ng taong i-contempt ninyo. Dahil nandiyan na kayo nakaupo sa Kongreso, parang kayo na ang hari. Parang kayo na ang may karapatan sa lahat. Kung gusto nyo gagawin, magagawa. Hindi na kami kapangyarihan. Trillanes naman, si Trillanes. Ito si Trillanes, ito ka Trillanes. Ikaw Trillanes, para kang asong ulol, no? Kahit anong gagawin mo, kahit saan ka pupunta, mayor na lang ito, mahal mo sigurado ka, hindi ka pa mananalo eh. Kahit ikaw siguro, barangay tanod ka lang, hindi ka pa mananalo eh. No? Yung mga papilis na dinala mo doon sa Supreme Court, dati mo nang ginawa ka Duterte yan. At hindi na papatunayan na yung mga sinasabi mo na mayroon pira si Duterte na yung milyon. Kasi gusto ko tayo magpasa ng Duterte. Hindi na mabubuka sa Korte yung Trillanes. Ang pinapasa na ba? Ayun. Gago talaga ito si Munting Pilig. Alam mo yun? O, nandyan. Ayun po, kapag sa akin, ginagamit ko yung video pag nakalabas. Kaibigan ko yan. Kaso hindi, Kitang-kita ka doon eh. kaibigan ko yan kasi hindi na kami ano dyan. Nag-ausap. Uwi mo na kayo kahit bukas kami na. Gusto sa isa. Nag-aasaran. Gago rin yan eh. Tahan mo yun. Mga resources ng mga congressman. Okay, punta tayo dito ha. I-update ko kayo. Meron po dito mga namimigay. Yan. Meron po dito mga namimigay ng mga pagkain po sa mga vloggers. Yan. Nagbibigay po sila ng mga wala pang kain na mga vloggers dito. Ayan. Hoy, hello po. Yan, yung mga vlog natin. Uy, is okay lang po. Okay lang po. Sige lang. Tapos na po ako. Ayan, namimigay yan ha. Namimigay po yan ng mga pagkain po sa mga vloggers, sa mga tao na nandito. Jollibee Chicken Joy po ang pinamimigay nila. Okay na po. Tapos akong kumain. Yan. Ganyan po dito. Ganito po dito sa DDS vloggers, DDS supporters, ganyan. Namimigay po ng mga pagkain. Libreng Jollibee yan ha. Ayan o. Libre po yan lang. Libre yan lahat. Ayan. Paghahanda yan. Paghahanda yan. Ayan. Good job sa mga namimigay ha. Maraming salamat po kung sino man itong mga namimigay ng mga pagkain po sa mga nandito. Good job na good job. Yan. Diba? So, ayan, hindi na po tayo nang hingi kasi kakatapos lang natin kumain eh. Ayan. Diba? Joel Dipolog, maraming salamat po. Ayan. Yan no, tingnan nyo. Nakakatuwa po, no? Nakakatuwa kasi namimigay po ng mga pagkain. Yan, tapos nandito na po yung mga pulis, oh. Nakahanda na po yung mga pulis natin. Ayan. Yung mga pulis, nakahanda. Oh. Oh, sabi oh, yan. Yung mga vloggers, oh. Binibigyan talaga yung mga vloggers, oh. Ayan. Mukha yatang natitempt na akong manghingi dito, eh. Oh, ayan. Diba? Ayan, nakakatuwa ha. Namimigay po ng mga pagkain yung ating mga DDS na mga kasamahan dito, sa mga vloggers, sa mga nanunood ng mga nandito lamang, okay? Namimigay sila lahat. Yan. Oh. In the meantime, hindi pa rin tapos si Lolo. Nagsasalita pa rin.
Ayan mo, di ba? Sana manahimik ka na lang eh. Binigyan ka ng pagkakataon, no? Nilabas ka na, ito ang maliit prinsipyo eh. Di mo, nilabasan tuloy ang mga tao tuloy. Sabi ko dito ba, sinabi na ng buwa na malinis. Malinis yung ano ng office of the vice president, parang anomalya. Yung ano, 5 million, sinabi na. Bakit pa nilagay yung puno dyan? Kung hindi lang rin pala nilagay na niliwalaan. Bakit pa sa kuwa? Hindi ba naglabas niya ang kuwa na ang lahat ng mga gastos doon sa pagkakasalan ni Titi Sara ay malinis na? Bakit pinipilit mo pa na mayroon pa siyang anomalya doon? Tignan yung ginagawa ko, Marcos. Hindi naman buka mga tao. Kaya nandito kami dito eh. Dalit na balit na kami. Bakit? Confidential pa na 125. Tapos pinaawin mo sa kuha. Gusto niyo isa-isahin yung paano ginastos. Ayan, ibigay natin yung microphone sa ni Lolo. Kami ang doon, intindihan namin kung ito sabihin ng confidential eh, di ba? Walain na sana natin yung confidential ng lahat ng confidential na yan, di ba? Bakit niya ulit sinasigil up si Sara Duterte? Okay? Sinabi na mismo ng kuha na malinis ang lahat ng mga gastos doon sa confidential fund ni BP Sara. Bakit mas marunong pa kayo? Bakit mas pinipilit pa rin ninyo? Itong mga makabayan block na to ngayon na nagpumilit na i-impeach si Sara Duterte dahil sa mga anomalya, mayroong inciting sedition kung mayroong mga korupsyon o ano pa. Sa korupsyon ang hinahanap nyo, may ebidensya ba kayo, makabayan block? No? Ganito ang masasabi ko sa inyo. Inciting sedition, nahanapan nyo ng butas si Sara para ma-ground ng impeachment doon sa inciting sedition, okay? Bakit? Sinabi ni Sara, mayroon akong kinausap. Kung ako mamamatay, gantihan mo yung tatlo. Sino yun? Si BBM, si Lisa Talas, si ano, yun. Si Tabaluslos. Nakahanap kayo ng butas. Doon na nyo hinanapan na inciting sedition si Sara. Kasi kung ang inyong conclusion ay tumatama doon, pwede ma-impeach si Sara. Kasi lang palpak eh. Kung may mga utak kayo, no? Anong sabi ni Sara? Kung ako mamamatay, mayroon kong kausap na tao. Ano kayo kung iniisip ko ganun na iniisip ni Sara? I-complain nyo sa Supreme Court bago ma-impeach si Sara. Tama? Kaya kaharap-harap kayo sa Supreme Court, sabihin ngayon ng judge kayo, no, hukom, sino yung tao na kinausap mo para patayin itong tatlo? Kung sabihin kayo ni Sara, ang kinausap ko dahil wala akong kakampi, ultimong barangay tanod, ay wala na akong malalapitan. Ang kinausap ko na gaganti sa akin kung ako mamamatay, ay ang lulo ko na mangkukulam. Yun na lang kakampi ko eh. Ano kaya kung ganyan sabihin ni BP Sara sa korte? Hindi ba kayo ihiya sa inyo? Kasi wala na sa pasumbungan eh. Kung sabihin ni BP Sara na ang kinausap ko, yung tatay, yung lulo ko na lang, yun na lang kakampi ko, nagagantihan sila. Wala na kayo ibang masumbungan. Di ba? Hindi kayo ihiya doon sa inyong mga sinasabi nyo na inciting sedition si BP Sara. Kaya kayo. Dahil ang sabi niya, kung mamatay siya, hindi pa naman siya patay eh. Walang threat, walang threat. Walang threat sa kanila. Ilang libo yung security ni Bongbong Marcos. Samantalang si Sara tinanggalan niyo pa ng security. Unang-una, bakit nagawa ni Sara yun? Kasi ilang beses na pinagtangkaan si Sara. Nagurgurin siya. Ayon kay Maharlika. Ano ba yung gurgur? Maraming kahulugan yun eh. Either gagurgurin ka sa pananalita o gurgurin ka sa na ikaw ay gigilatan ka ng leeg. At aywan ko lang kung ano yung gilit niya sa leeg, kung totoo talaga na may gulit sa kanya. Kaya nasabi niya yun. Ngayon nakita niya na wala na siyang kakampi. Ang sabi na lang niya, kung ako mamamatay, gantihan mo yung tatlo. Si Bongbong Marcos, Lisa Talansa kasi Tambaluslos. Pagdating sa korte, hanapan ngayon ng korte ngayon kung saan sino yung taong nakausap mo. Hukayin niyo yung lulo ko dahil yung sinumbungan ko. Hindi kayo kakaiya kayo. Sana kung ganyan sa sagot ni Sara Duterte, tingnan natin kung sino ang kaiya ang lalabas doon na kaiya sa inyo, di ba? O baka si John Wick ang kausap niya.
Baka si John Wick yung kausap niya dito na pagka namatay siya, ibaghiganti siya, di ba? Alam na kaya na masyado yung mga ginagawa ninyo eh. Naghanap talaga kayo ng butas para ma-impeach si Sara, para wala ng kalaban si Bangag. Alam nyo kayo mga kakampi ngayon ni Marcos, no? Masasabi ko lang sa inyo. Kayo na kumakampi ngayon sa administrasyon ni Marcos. Isipin nyo naman sana yung darating na mga kinabukasan ng mga apo ninyo. Alam ko yung mga apo ko, yung mga anak kayo, mga anak eh. Di ba? Pwede ba ninyo ipagmamalaki sa inyong mga anak? Pwede ba lang sa mga anak ninyo na ang presidente natin ay Bangag? Ang namumuno ng ating bansa ay isang Bangag na si Bongbong Marcos? Yan bang gusto niyo ipagmamalaki sa mga apo ninyo? Sino sana matauhan sana kayo? Ako nanawagan ako sa lahat. Ito akin nanawagan ako sa lahat, mga pare, mga Kristiyano, lahat ng mga denomination bilang Kristiyano. Sana po maramdaman nyo sana kung anong nangyari sa ating bansa ngayon. Sana nga, kung nakarating dito yung mga taga-ibang lugar, galing pa sa Mindanao, galing pa sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, na dito ngayon, na natutulog, nagtitiis sa gutom, sa tulog, umaasa na lang dito sa suporta ng mga OFW, na kung may makarating, makakain, natutulog dito sa kalsada, makikita ninyo, kung kayo, may kunti pa kayong malasakit sana. Tingnan nyo naman itong nangyayari ngayon. Kung kayo, against kayo dito sa ginagawa namin ngayon dito sa EDSA, tingnan nyo kung anong kinabukasan ng ating bansa. Tingnan nyo ang mga anak ninyo, ang next generation ninyo, kung ano ang mangyayari, kung mananatili itong mga Marcoses dyan sa Malacanang. No? Sana po, pag-isipan nyo rin ng mabuti kung bakit namin ginagawa to. Hindi namin ginagawa to para sa amin lang. Ginagawa namin to para sa lahat po. Kasi may mga apo ako eh. Karamihan dito may mga apo yan, may mga kamag-anak. Ang kinabukasan ng Pilipinas ang tinitingnan namin dito. Nagkakaisa ang aming pag-iisip. No? Bagamat konti lang naman dito sa salita, kunti lang dito ang nagbigay ng kanilang opinion o kanilang saloobin, sa sama ng loob, nakarating sila dito para ipahayag ganyan sa looban. Isa lang po ang amin ditong layunin po. Ang layunin po namin dito sa nakikita namin ngayon sa administrasyon mo, Marcos, please lang, mag-resign ka na. Dahil hindi naman talaga ikaw ang tunay na presidente, di ba? Ang tunay na presidente dyan ngayon na nagmamando ngayon, ang asawa mo na si Risa Sasanas. Under Bisaya ka eh. Alam mo, lahat ng pambababoy, ginawa na sa inyo, laking kahiya din, no? Sabi ni Glinsong, harap-harapan, no? Ba't hindi nyo niliwan nakasuha si Glinsong? Kababuyan ang sinasabi sa inyo kung totoo man hindi, pero hindi magsasalit si Ato ni Glinsong, hindi totoo. Na ito si Lisa Satanas, kung hindi mo BBM pagbibigyan, kung hindi ka magbibigyan ni Lisa Satanas, hindi ka matatabihin. Iba ang term na sinabi doon ni, ayaw ko kung napanood ninyo. Ang term na ginamit doon ni Ato ni Glinsong, hindi ko siya paiyutin kung hindi niya ako susundin. Nakita mo yung kababuyan? Galing kinopia ko rin sinabi ni Ato ni Glinsong, Ato ni Glinsong sa ang ninyo. Dahil maraming sinabi si Ato ni Glinsong sa inyo na talagang nakakahiya na masyado. Pandaraya sa eleksyon, smuggling, kidnapping. Ikaw rin sa Satanas, sabi ni Marlica, may pinakidnap ka na dalawang bata doon sa ang lugar yun? Sa Turkey. No? Kasi ang nanay at saka yung asawa niya lalaki nagkahiwalay. Itong lalaki ay magkaibigan sa nila sa Satanas. Humingi ng babay kayo sa Satanas. Ang ginawa nito, nag-utos siya ng mga CIS yata, inutusan pumunta sa Turkey, pinakidnap ng sabilitan yung mga bata. Bakit hindi ninyo imbestigahan yan? Kidnapping yun ang kaso nila sa Satanas. Bakit na nahimik kayo? Laking kahiyan ang binibintang sa inyo. Nakakahiyan na masyado. Ngayon, para matigil yan, para hindi na madamay ang inyong mga kamag-anak, mga pamilya, please lang, BBM, bumaba ka na, mag-resign ka na. Alam mo, ang nakakahiya dyan yung mga anak ninyo eh. Kaya lang, kung pati pang anak ninyo, kung Bangag din, hindi talaga tatabi ng kahiyan. Paano yung mga kamag-anak ninyo? Paano yung mga apo ninyo ngayon? Pwede ba kayo pagmamalaki? Nasabihin ngayon ng mga tao ngayon, habang naglalakad yung inyong mga apo, ng inyong mga lolo, ay Bangag, ay magnanakaw, kidnapper, Ngayon, bakit kami na dito ngayon? Isa lang kami layunin. Nanawagan kami sa iyo, Bongbong Marcos, please lang. Bumaba ka na. Dahil hanggat hindi ka bumababa, hindi aalis ang mga tao dito. Galing pa kasi ito sa malalayong lugar eh. Mindanao pa pinanggalingan dito eh.
Kaya hindi na ito dito aalis hanggat hindi ka bumaba dyan. Ayan. Bumaba ka na lang para sa kapakanan ng taong bayan. Maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng mga Kristiyano, para po, salamat kayo sa atin dito sa isa. Malawagan po kayo lahat. Kinuha natin yung microphone kasi tayo naman yung Maraming salamat sa lahat. mag-i-explain ngayon, okay? Kababayan na kababayan ni Tambaloslos nandito. Saan ba ito na? Munting salita naman. Salita ka naman sa harap. Kababayan ni Tambaloslos. Thank you po. Salita kung gaano katrapo si Martin Romualdez. Saan ako dadaan? Saan mo na, kuya? Kape pa ako. Saan sa ko ilalagay? Wait lang. Mga kababayan ni Martin Romualdez, alam mo gaano katrapo. Magandang hapon sa ating lahat. Kami po ay galing ng Region 8, mga waray nun. Sa bayan ni Martin Romualdez na masyadong mayabang, kala mo kung sino. Nangarap maging vice-presidente. Pati presidente, yung takluban niya hindi niya mapaganda. At saka wag siyang pakakasiguro kasi meron na siyang kalaban sa susunod ngayong kung sakali na matuloy yung eleksyon. Kaya kabahan ka na dahil yung mga pangarap mo biglang babagsak yan. Tsaka hindi talaga kami titigil hanggat hindi kayo napaparusahan sa mga korupsyon, sa mga perang ninakaw nyo sa taong bayan. Napakadami yung kasalanan sa amin, sa totoo lang. Kami nagpapakahirap dito, pumunta talaga kami dito sa Maynila kahit matulog kami dito sa wag lang matuloy-tuloy lang yung aming laban dahil sobra-sobra na yung wala nang hustisya. Justice wala na. Batas nyo ang pinairal nyo, pes ngayon. Batas ng mamamayang Pilipino ang pairali namin para pabagsakin kayo. Dahil kami ang nagluklok sa inyo sa pwesto, kami rin ang papabagsak sa inyo. Hindi kami takot kung sino mga pulis nagpapaalis sa amin dito, kung sino man dyan. Dahil mga mamamayang Pilipino ang mas may karapatan. Dahil kami ang nagpapasahod sa inyo. Kami ang tunay na nagluklok kung saan man kayo ngayon. Kaya hindi kami titigil hanggat hindi kayo bumababa dyan. Sa amin ngayon dito ang aming presidente na walang iba kundi si Sara Duterte. Hindi na si Marcos, si Sara na. Hindi kami papayag na hindi siya papalit sa inyo. Pag matapos itong hindi kami alis dito hanggat hindi na papalitan dahil wala na. Weak! Papit ka lang ni Tambaloslos at ni Lisa Taras. Ang dami ng hirap na, ang dami na namang nababaliw. Mga mahihirap dahil hindi nakakain, dahil wala makain, dahil mahal ang mga bilihin. Hindi pwedeng ayuda ng ayuda, hindi naman kayang ayudahan lahat ng mga taong nahihirapan Yung mga binibigyan nyo rin lang, yung mga ng mga luwag para sa mga pang-campaign period lang. Pes ngayon, lahat maglalabasan kami, hindi kami alis dito ng Maynila hanggat hindi kayo bumababa dyan. Manda kayo pag bumuko na yung aming bagong presidente. Walang iba, Sara Duterte, bagong presidente. Sige. Tanong. Hindi ka daw waray. Pag waray ka nga, manawagan ka sa mga taga-Liti na wag iboto si Tambaloslos. Maupay nga, kulapay yung ataran. Adi kami mga taga-Region 8, nananawagan na iyo nga ayaw niyo buto Martin Romualdez kay Kurapot Itinduro Biratan iya Iroy. Ayaw na pag pinangarap pa Romualdez kay Martin Romualdez kay diri ka na magdadaog kay tanan tatabangan na mo to namong kandidato nga maperdi ka mo amula ito. Sino yung kandidato mo sa 1st District? Ayun, yung pinakamalakas namin at pinaka-agila ng Region 8, walang iba, kundi si Tita Nene Amago Bacale. Yan ang tatalo sa'yo. May nagawa ba si Tambaloslos sa Liti? Wala. Puro ayuda na hindi naman niya pera. Puro ayuda na galing naman sa nakaw mula sa kaban ng bayan.
Oh, ngayon, wala ka ng akap. Mamumulubi ka na dahil sisingilin ka ng mga inaayudahan mo. Ano pa? Ang balita ay sa survey, si Martin Romualdez ay bagsak sa survey sa pagiging kongresista at nangunguna si Ma'am Nini. Tama po ba yun? Tamang-tama po dahil sa totoo lang, wala namang may gusto na yan sa kanila sa Tacloban. Alam naman ng mga tao at saka hindi naman naniniwala ang mga tao sa mga fake news na pinararating nila na puro mga panira lang sa mga Duterte dahil alam naman nila kung sino yung tunay na mga tumulong sa Tacloban nung time na kailangan namin ng tulong. Walang iba kundi ang Duterte family. Mayor pa nun si Tatay Digong. Talagang pumunta yan sila doon para tumulong kaya tumatanggap lang ng mga ayuda ng mga tao doon pero wag kang pakasisiguro Martin na ikaw ang ibubutos nila dahil ayaw na nila sa inyo. Saan ka ba? Tacloban ka? Tacloban? Barugo. Barugo. Ano din ang Yolanda yun? Opo, lahat apektado. Ano ang masasabi mo dito sa sinasabi ni Martin Romualdez nang unang tumulong daw sa Tacloban na apektuhan ng Yolanda ay Bicolano? Ay, hindi po totoo yan. Puro naman, walang katotohanan lahat ng mga sinasabi nila, puro fake news. Binabaliktad lang nila lahat ng katotohanan. Liars go to hell. Malalaman din ng taong bayan kung sino yung nagsasabi ng totoo kahit ano pang panira nyo kay BP Sara. Hindi mga mangmang, kahit mga bata ngayon, hindi nyo na maluloko. Iba ang panahon ngayon sa panahon noon. Sinong unang tumulong sa Tacloban? Rodrigo Rua Duterte, mayor pa siya noon, pati yung anak niyang si Basti sa 911 rescue team. Andun yun sila. Oh. Anong masasabi mo doon kay BP Sara na pinapatikos ngayon si BP Sara dahil po sa sinabi niya, hindi ako magpapatawad. Dahil sobra-sobra na, kumbaga ay napuno na yung salop. Kung sa abilidad lang. Karapat-dapat bang patawarin si Bongbong Marcos? Ay hindi, walang kapatawaran yung ginawa niya. Hindi kay BP lang, kundi sa mamayang Pilipino. Ngayon, si PBBM nagpatawag ng mga kongreso, fellowship, di ba? Fellowship? 200 congressmen pumunta doon sa Malacanang. Tapos itong mga kongresista nito, nagpasa sila ng mandato na protektahan nila si PBBM na hindi raw mag-stabilize ang kanilang administrasyon. Anong masasabi mo doon? Kahapon, the other day yung nangyari. Last Thursday. God is with us. Lalabas din ang katotohanan. Sa mga at saka kahit kailan walang nanalong kasamaan laban sa kabutihan. Lahat yan may kumbaga nga yung gaba hindi magsaba. At saka kayang-kaya ni BP Sara yan. Kahit wala pang hindi naman humingi ng tulong sa ama niya pero kasi sabi nga mas magaling yung anak ko kesa sa akin. Yun lang ang tandaan nyo. Tsaka, no turning back. No turning back. Ano masasabi mo doon sa meron pong pangatlong nag-file ng impeachment complaint? Pero hindi pa alam kung sino itong mga kongresista raw nag-file ng pangatlong impeachment complaint. It turns back to them. Babalik lahat sa kanila yung mga ginagawa nila ngayon. Sa kanila din ang balik. So sa tingin mo, utos ito ng Tambaluslos? Sila naman talaga. Yes! Utos yan ni Romualdez at saka ni Lisa Tanas. Utos nila yan. Para sa first district ng Leyte, sa Waray. Waray. Ito ka. Ano? Mensahe sa first district ng Leyte, sa Waray. Mensahe? Oo, sa first district, mga butante sa first district ng Leyte. Maaram ako nga ang Tacloban, ang mga akon mga kababaryo, nagkukuri jud hinura-ura. Og pirmi nala nagihinulat han ayuda, nga gikan kan Romualdez. Sige la, karawata ra niyo, waray kita mahihimo, kay waray man mga tarong nga trabaho, waray man kuan kaning mamahalan mga palitonon, tapos piralaan sweldo. Antos lanay kita kay tanan man nga atong kakurian niya na naagihapon ito. Diri tanang adlaw.
natuyok ang kalibutan ba? Naluluoy ako nga nakikita na ako nga ang mga tao nagpipinangarawat la waray man may himo kay waray na jud ging kakaon. Pan mao man ning gusto nila nga mag pinanhatag lahira, mao pa yung takong tanan natatagaan. Diri man. Mas dagan pa hinuon ang diri natatagaan kung ito nakakatagaan kay balik-balik na la kay ira man lang mga tawan papagtagaan. Mo gani nga paghunahuna kita, pagmata kita, kung nangangaturog ka mo, pagmata ka mo. Kay nakikita man ninyo ang sitwasyon nato karon kung unsa jud kalisod ang kinabuhi. Daghan na pud ang mga adik, daghan na pud ang mga pulubi, daghan na pud ang bubuang kay waray namang gikakaon tungod sa kamahalang mga palitonon. Mao nga pagmata na kita, pagburuglig kita, panggawas kita. Kina? Maraming salamat din. Sige. Mabuhay. Ganyan yung marante. Ha? Luvelia, Afan, Ferrios. Salamat. Ito. Sasalita siya. Ito si Mama. Ate, lagi. Ibigay mo ito sa overhead na manahon. Kasi speaking. Okay. Ako po, tayo po nanay po ako na 6. 53 years old na po ako. Kasi po isa na ako sasabihin mong nabudol. Sa palagay ko po hindi. Dahil po sa pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino, sa bansa ko, at sa sarili ko, binoboto po yung sa palagay ko nung panahon na yon ay makakatulong, which is noon po kasi si VP Sara, kala po natin, nangako po sila, di po ba? Dahil po tayo hindi mga sinungaling, akala natin kapag nagsalita sila ng sinabi nila ay tututuhanin nila kagaya ng ginagawa natin. Now, yung mga sana po sa pagpili po ninyo ng mga magiging future leaders natin, mag-isip po kayo. Sa Senado po pala, bago ko makalimutan, meron po dyan, so importante to, yung sa mga nagpatay na ng phone, okay lang, hindi na naman siguro yung dapat malaman. Pero I heard Robin Padilla, tandaan po nyo, may mga politiko po, senators especially, na mga kaibigan ng mga foreigners. Narinig ko po yan. Alam ko po din na may mga kaibigan sila mga foreigners, Iranians, name it. And then, gusto nila, ang tanong po niyan, na isa sa mga hearing nila, na gusto niya magpasa ng isang batas na yung mga foreigners nakakabili ng lupa sa atin. Yun po ba? Yun po ba sa palagay ninyo makabayan yun? Isa yun sa mga nabanggit ni Attorney Chong, kasi sinabi niya na bawal yun. Ang bansa natin is not for sale. Kaya nag-aasawa pa sila bago magkaroon sila ng legal right para makapag, sometimes, parang peke lang, di ba? But the thing is, hindi for sale ang bansa natin. Ang bansa natin, actually, how can I say this? Okay, forget about that, but ito na lang po. Sa mga politiko, ito po, like Jimmy Bondoc, lahat kayo na kumakabit sa mga pangalan ng Duterte. Ang Duterte
definitely po, talagang tinabaho nila ang kanilang pangalan, ang pagpamahal natin. Ito pinapakita po namin ito, hindi lang po loyalty, pagmamahal po, hindi kami binabayaran. Kasi po, siya lang po yung kumbaga sa lahat ng nakita ko na ever, katwis po si, well, I don't know, pero po, wala po actually kay President Rodrigo PRRD. Wala pa pong katapat sa kanya for me. Pero so far, at least, at present, ang anak po niya, nagpapasalamat kami na andyan siya. Merong kaming naging boses na kahit hindi pa dahil sa kanya, nandito tayo lahat ngayon. You're just emanating the truth. Ganyan po, ganito po yan. Sana po hindi tayo mga mabubudol. Tatandaan niyo po, pag may binoboto tayo, namimili tayo ng empleyado. Namimili tayo ng empleyado. Bawat tayo ay boboto. Hindi tayo nagpapalimos. Ginagawa po nila tayong paalamunin. Ang bansa pong ito, bumoboto tayo para sa isa't isa. Para sa bansa natin, para sa yaman ng bansa natin. Hindi tayo, oo sila, naka-aircon sila. Yung mga, siguro, mas marami pa sa mga empleyado, halos ng mga mayor offices ang kanilang empleyado. Pero sasabihin ko sa kanyo, they are our employees. Okay, saan sinasabi? Ganito na lang po. Sana po, huwag niyo kayo maglakas ng loob na maging politiko. Kung gusto niyo lang pong maging sikat kayo. Kung hindi niyo po kayang ibigay ang pagmamahal sa bansa, kailangan po ng pagmamahal ng bansa. Hindi po siya para lang on the side. Okay, singer ako, sikat ako, and then politiko on the side. No! Hindi po. Servant ng bayan ang kailangan ng bansa natin. Hindi po yan, kasi po nakakatakot eh. Masarap po siguro talagang magnakaw ba? Hindi ko po maisip eh. Pero kung hindi po kayo malapit sa kamukha ni Sara Duterte o humigit pa sa kanila, sana naman po maawa kayo sa bansa natin. Hindi ko na po alam kung utang po ba ang meron tayo, kung anong tagwag sa atin. Hindi na po importante sa amin na maging tayong parang high-tech nation. Hindi na. Basta ang bansa natin, alagaan nyo po. Alagaan nyo po. Saka po, ganito na lang, kung wala kayong pagmamahal, alam po ba ninyo? Kung tingnan nyo po ang mga Duterte. Totoo po ito, marami silang kaibigan. Marami po rin silang kaibigan na sobrang mayayaman. Pero maraming kamukha namin na mga simpleng tao lang. Dahil sa pagmamahal na pinakita nila sa bawat isa sa atin, nandito tayo ngayon, nagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Binabalik lang natin sa kanila ang deserve na respeto para sa kanila. Hindi po yun parang saka ito, tandaan po ninyo, si President Duterte, kaya hate nyo siya o hindi, ipinaglaban niya kayo. Yung mga apo nyo, anak nyo, from drugs, from corruption. Kaya po marami pong generals na nag-imbento ng mga pogo-pogo na yan at ibinintang sa kanya. Kasi po dahil sa atin, inalis niya ang mga tiwaling government officials, tiwaling mga opisyalis ng police at saka ng armed forces. Pahil sa atin. Ngayon, yung pagmamahal na to, kaya ba yung mga future politicians, kaya nyo bang tapatan yan? Kung matatawag ninyong masagot nyo kami ng oo, tanungin nyo to, ang basihan nyo, Duterte. Ang basihan nating Pilipino, Duterte. Dahil so far, sila lang yung effective na nagbibigay ng serbisyo at pagmamahal sa bayan nila. Saan ka makakakita ng isang politiko na iiyak siya in front of camera, not on cue? Dahil sa sobrang pagmamahal at pasasalamat niya sa ating lahat. Yung ginagawa niyo po yan, ng puso nila. Yan lang pong mabibigay natin sa kanila. At sa bansa natin, napakagandang regalo ang isang Duterte sa bansa natin. At kung kayo yung Duterte, ganyan din puso nyo, okay, humabol kayo. Pero kung hindi po ganon, please don't attempt. Huwag nyo po kaming budulin ulit. Kayo mga Pilipino, hindi kayo kabudul-budol. Tayo'y mapagmahal na tao. Imagine mo, Marcos, pinatawad natin siya. Tatanungin nyo kanina, there's a question about, will we forgive?
And Sara, VP Sara said, no, she's not gonna forgive. She said she's not gonna forgive him as a politician. Maybe in that context. Of course, alam po niya, mas magaan sa kanya. Nakangiti siya, ibig sabihin, okay, that's gone. Pero para patawarin siya, to allow him to take office pa rin, that's non-forgivable already. For herself as a Filipino, hindi niya yun aatinin because all of you is Sara Duterte. Okay, we may not be Sara Duterte, we are not PRRD, but we are her. We are fellow Filipinos and she knows what's good for us. Ngayon, yung mga politiko na yan, tatandaan nyo, kapag namimili kayo, hindi sila bosses. Hindi sila boss. Tayo ang boss. Tayo mga boss. Hindi na tayo mabubudol. Maraming salamat. At saka po pala ganito, sa mga, ito po ha, ako po maginto, alam ko po medyo hindi man maganda ang boses ko. Meron pong kanta, kapag kayo napakabuti nyo isang politiko, makakanta ito sa inyo ng bansa, ng mga kapwa ninyo, na para bang mahal na mahal. Ako po kapag po naiisip ko po si PRRD, nakikita ko yung nagawa niya, minsan nararamdaman ko yung pagmamahal niya. Ganun po, ayaw po ba ninyong ganun ang maramdaman ng mga constituents ninyo sa mga lugar ninyo, kayo mga politiko? Lahat, pati tanod, mga barangay tanod and all of you. Hindi po ba bawat serbisyo nyo na sana hindi money-based, kundi pagmamahal-based, kamukha ng mga Duterte? Hindi sila perpekto. Hindi sila perpekto. Yung pagmamahal lamang po, tingnan nyo ang binunga niya. Nagising tayo, yung sinasabing nabudol. Mapagmahal lang tayo pero hindi tayo nabudol. Now, President Marcos, napatawad man po namin kayo, pero alam naman po ninyo na hindi nyo kaya na mamuno sa amin. Baka po nabenta na po ninyo Pinas, hindi namin po alam. Ang sinasabi ko lang po sa inyo lahat pa ng mga kumakampi at mga lahat ng tumutuligsa sa mga Duterte, tandaan ninyo itong laban na to para sa inyo rin. Alam ko kahit hindi kayo nandito, pinagdarasal nyo rin kami at dapat napagdasal nyo kami. Para to sa atin, dahil Pilipino kayo, Pilipino kami, niloloko tayo. Hindi pa kayo gising o mataba lang yung talaga bulsa nyo ngayon. Pero po ito sasabihin ko, napakasarap po siguro maging Duterte na naninilbihan dahil mahal niyang bansa. Genuinely po, hindi peke. Hindi yung parang, at saka tatandaan nyo, wala sa ganda, wala sa gwapo, wala sa sikat ang pamimili ng isang mamumuno sa atin. Pagdarasal nyo, damdamin po ninyo sila kasi mas madali po magsalita at huwag kayong maniniwala. Uy, boto nyo to, iboto nyo si ganito. Huwag kayong maniniwala sa ganon. Tandaan nyo, magiging empleyado nyo yan at maaaring kapag binoto nyo na, hindi na kayo papansinin yan. Tandaan nyo po, ako po, kayo po, meron po ba sa inyo lumapit sa mga politikong pinansin kayo? Ha? Ako, wala ako kung hindi na kay VP Sara dito, hindi maridinig tong hinaing ko na to. Isa lang po yan. At saka po, hindi po tayo na magpapalimos. Gagawa po dapat ang gobyerno natin ng mga parang ways para ang tao hindi na magpapalimos, magtatrabaho siya, magkakapera siya ng sarili niya sa pawis niya. Hindi tayo palamunin, kaya tayo nagtatrabaho. Alam po ba ninyo? Ang mga taxpayers, lahat ng taxpayers na Pinoy, lahat po yan, kaya po kahit na masama sa loob niya na nababawasan, tapos ang kanilang sweldo, tapos ninanakaw lang, na excitedly ng mga politiko, okay? Sana po matulig sa lahat ng mga nagnakaw. Yun lang. Sabi po. May nag-comment kasi. Sige. Binayaran daw kayo. So, ganito. How much, ay sa palagay niyo, magkano po ibabayad sa kagaya ko? Hindi po ako, para pong ordinaryong lahat po naman, ako po biograd po ako ng UP Manila. Hindi po ako nagdoktor. Actually po, during the Duterte regime, I was offering my services during the COVID-19 because I know how to heal COVID without spending money. I can make Filipinos, I am not kidding. And
Anyway, ganito po yun. Ano pa po? You can ask questions, anything at all, please. Tanong lang po, ano po reaction niyo po sa itong yung kay Bangag na presidente siya, kasagsagan ng baha, di niya alam kung anong gagawin niya. Kabukulo siya, tapos di niya alam. Yeah, actually alam nyo, akala nyo lahat yan parang malas tayo. No. Lahat, tandaan nyo, walang nangyayari ditong hindi para sa ikabubuti. Kung saan kayo nakatayo ngayon, diyan kayo pinakamasaya. Tatandaan nyo, papunta pa yung masaya pa. Yung mga nangyari na yon, hindi yun aksidente. Those are blessings. Kamukha yun. Malalaman ba ng taong bayan yung mga paniniwalaan ba sila nangangamot na gano'n? Actually, yung iba ayaw pa nila eh. Like ako, sa amin, sa pamilya namin, ako lang yung maka-Duterte dahil sila religious and all that. Yung mga Katoliko, gano'n lang sinasabi nila, masama yan, masama ang bibig. No. For me, action speaks louder than words. Hindi kita i-judge sa sasabihin mo. Huwag ka magsalita ka, pero titingnan ko kung ano ang action mo. Madali magsalita. Kamukha ako, madali ako magsasalita, pero makikita nyo, I cannot invent words. Kamukha yung sinabi mo. Let's not always look back. Tatandaan nyo, always look now and forward and think positive. Yung dasal nyo na yan, you're helping VP Sara. Yung dasal natin dati, di ba nagdarasal pa naman tayo, sana gumanda ang Pilipinas, all that? Solution yan. Kaya nga sa mga Marcoses, natatanggal na sila sa political natin. Alam na natin, ang mga yan, talaga naman pala. Hari-hari talaga. So now, we are wiser. Kahit na libo, any questions at all? Isa pa po. Sige, any. Ano pong masasabi niyo po na magsasagawa po ng malaki ang pagtitipon na rally ang INC? Ang IC against us? INC. Is that against? Is that for us? To stop the impeachment of VP Sara. Okay. Alam po ba ninyo, for the longest time, the INC has, they supported politicians. They supported the Marcoses. But I'm sure, ang mga namumuno ngayon lalo, is they're seeing the truth. Diba? Nakikita nila, and wala akong masasabi doon. I'm very thankful for all merong love. Pati yung mga anti-DDS na yan, hayaan nyo sila. Mahirap sa kanila ginagawa nila, kanya nyo ba? Compare sa inyo? Alam niyo na mas famous itong case, ang cause natin kaysa sa kanila. Mahirap panindigan ang ginagawa nila. Kaya mahirap talagang kitain natin. About the money, tanong mo doon magkano po sa palagay ninyo yung binabayad sa akin? Sa babayaran sa akin, nakascript po ba to? Papunta po kami ng Angeles ngayon, pero po, sabi ko, dadaan ako dito, meron ako mensahe sa mga politiko. At saka sasabihin ko, sana kayo mga politiko, mag-a-attempt man lang na magpolitiko kayo dahil gwapo lang kayo, magaling kayong gumawa ng awit. Please, hindi po yun ang kailangan. Kaya nyo po ba na makita, pumunta sa putikan, tumira kayo doon, tumulong kayo sa paggawa ng mga daan doon or something like that? Kaya ba nyo pa po yan? Hindi naman po nyo kaya yung ganun eh. Gusto nyo yung parang nasa aircon lang, tama po? Nasa aircon lang, tama po? Hindi po. Yung mga boss nyo, nandun pinapawisan, naglalakad sa may sidewalk na may mga basura. Pero mga boss kayo na pinagbabayad ng mga taxpayers para sa mga taong natutulog sa daan, wala silang pamilya. Tanungin niyo yung mga sarili nyo para yung mga konsensya nyo na tumitinig sa... Oo, kakampi nyo ang DDS. Kakampi nyo sila, pero wag naman sana ninyo silang... Yung mga gumagamit sa mga DDS, ay sa mga KPRD and VP Sara, sana naman po, matakot din kayo. Ang pinagtitiwalaan namin ang mga Duterte, hindi kayo. Ngayon, kung kayo nagpapakita na mahal nyo kami at masasabi nyo talagang mahal nyo kami, mararamdaman namin yun. Alam po nyo, meron pong kanta na ganito. Actually, never sa buhay ko, kahit sa anak ko pa, sa asawa ko, or whoever, wala po akong nakantahan ng ganitong kanta. May kanta po meron po yung sabi, ang kanta po, actually, I will just interpret it in Tagalog. Hindi ko pa naramdaman ng ganito. Ngayon lang ako walang masabi na alam ko. Okay, I'll sing it.
I have never felt like this. For once I'm lost for words. Your smile has really thrown me. This is not like me at all. I never thought I'd know the kind of love you showed me. Now, no matter where I am, no matter what I do, I see your face appearing like an unexpected song that only you're hearing. I don't know what's going on, can't work it out at all, whatever made you choose me. I just can't believe my eyes, you look at me as though you couldn't bear to lose me. Now, no matter where I am, no matter what I do, I see your face appearing like an unexpected song that only we are hearing. Like an unexpected song that only we are hearing. Ang ibig po sabihin, I'll give you the gist of that. I'm so sorry po, English yon. Pero po, ang kanta po noon, para po dedicated po siya kay PRRD, kay VP Sara. Dahil po sa nakikita ko po sa ginagawa po ninyo para sa amin, lahat po yan, nakakataba po ng puso. At saka po ako po naiiyak ako na para bang meron palang politikong ganito na kahit ano pa yung pinupukol sa kanya, ginagawa pa rin niya yung dapat. At hindi siya takot humarap sa mga tumutulog sa kanya. Kaya po nandito kami, PRRD, na dahil po sa pagmamahal na ibinigay niyo sa amin, kaya po inaalagaan din po namin ang anak nyo, dahil mana rin po sa inyo, kaya po marami pong salamat sa inyo. Yun po yung unexpected song. Ang ibig sabihin, hindi mo inaasahan na pagmamahal na ibibigay ng isang politiko sa iyo na hindi ka kilala pero ginagawa niyo po. Marami pong salamat sa inyo. Lani Robles na. Ay, oh, I'm so sorry. Thank you. Ayan, thank you very much. Ayan. Ayun, narinig niyo yung mga iilan nating mga ano ha. Narinig po ninyo yung mga iilan nating mga diehard Duterte supporters ha. Kinantahan pa kayo at kinantahan pa kayo, di ba? Okay. Tayo naman ay mag-vlog tayo ng ating sarili natin, okay? Sa mga nangyayari po dito. Ito. Dito tayo, pwesto tayo dito. Ayusin ko muna yung aking angle ha. Okay, thank you. Yan. Ito po yung ating sitwasyon ngayon sa EDSA. Ang daming mga vloggers po dito. Ang dami pong mga supporters rin ng mga DDS nandito. Yung kanina nga namimigay sila ng pagkain eh. Diba? Ito yung katabi ko, vlogger din ito. Kaso nag-a-update pa sa kanyang YouTube eh. Hindi pa na-update. So, ito na nga. Ito na nga mga kababayan, kasalukuyang nandito po tayo. This is the first time na nandito po tayo and gusto po nating masaksihan itong panawagan po ng mga Iglesia ni Cristo na
nag-announce na po sila na magrarally ang Iglesia ni Cristo kasi hindi na po nagugustuhan ng mga itong mga Iglesia ni Cristo po na mga kapatid natin. Hindi na nila nagugustuhan yung yung nangyayari ngayon sa administrasyong ito. Kagabi nga in-announce natin na meron pong third impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. So ito po ay nagpapatunay na itong administrasyong na ito ay very na sila, desperado na nga itong mga desperado na pa, sobrang desperado na po yung mga, pasensya na po kasi ang ingay-ingay na po dito desperado na talaga itong Kongreso kasi yan next week hindi po sila nagpakilala alam naman po natin na ito yung mga kongresista. Inamin naman nila na mga kongresista sila na magfa-file ng impeachment complaint. So, ayan po, ang dami na pong mga vloggers dito. Ayan. Nandito na po tayo ang Donmar TV nandito na po. Ayan. Yan, lahat-lahat na nandito na. Ang dami palang vloggers na di kilala. The right sismo. Ayan. Thank you so much bro. God bless. Ayan. Update. So, mag-update ako sa inyo. As promised sa inyo sa Donmar TV, i-update ko talaga kayo, para naman sa ganun hindi lang tayo puro nagva-vlog na nandun tayo sa bahay. Nandito rin tayo sa labas, na ipapakita natin sa ating mga audience na lumabas na po tayo at ipakita natin ang suporta natin kay VP Sara, ipakita natin ang suporta natin kay Tatay Digong, na sila lang yung mga government officials na nakikita natin na nagserbisyo sa taong bayan. Ang inaabangan ngayon kung dadating itong kung dadating po itong mga loyalista na mga supporters at mga vloggers at magsalpukan itong DDS at saka mga loyalista. Okay? Yan ang inaabangan natin. Pero sa tingin ko, wala pa namang nagpapakita ng mga loyalista. Di ba? Wala pa naman. I-arrange ko muna Yan. Yan. Uni Wang BM, ayan, shout out po, host Donmar, thumbs up dad, ayan. Maraming salamat. By the way guys, maraming salamat sa mga kababayan natin na nagpakulay kagabi, no? At dagdag yun na igagasta natin yung mga pakulay ninyo sa mga expenses natin sa pagpunta natin dito, okay? Maraming salamat po. Yan. Ayan guys, ang daming mga vloggers talaga. Alam nyo sa latest na balita, no? Nakaka-alarma yung ginawa ng Malacañang, specifically yung si kay Bongbong Marcos, na in-invite niyang mga kongresista na tinatawag niyang fellowship, di ba? Yung fellowship na yon, sip-sip rin naman itong mga kongresista na ito, nagpresenta sila ng mandate raw. Ang mandato nila protektahan nila yung destabilization po ni itong administrasyon na ito. Yun raw yung mandate nila.
ha? To protect the administration for destabilization. Eh sabi ko naman, bakit kayo nagpasa ng mandate ng ganyan? Bakit? Sa tingin mo, ito si KPL. Uy, walang problema. Walang problema. Ito si KPL, nagsusuri daw sa akin kasi sobrang busy eh. Ayan. Ano masasabi mo doon sa magaganap na third impeachment complaint na gagawin ng Kongreso, mga kongresista? Merong bagong nagpo-file. Suntok sa buwan. Ayan. Ayan, si KPL ha. Yung vlogger rin nating kaibigan natin. Shout out KPL. So ayan, kompleto na dito. Ang dami na po mga vloggers dito. Ayan. So, di ba? Ami Cabrera Davao, Uni Bagman, MLSO, ayan. Ayan, sumisigaw na sila. Parami na. Oh. Yan. Sumisigaw na po dito ha. Sumisigaw na po dito. Yan, ipapakita ko sa inyo yung view natin dito ha. Oh. Yan, from there. Ayan, tingnan nyo. Ang daming mga vloggers. Ayan. Papunta dyan. Filipino for nothing. Ayan, di ba? I'm not a Filipino for nothing. Ayan. Ayan. Okay? Ayan po. Gumawa ka na ng thumbnail? Gumawa ka muna ng thumbnail, tapos i-upload mo. Amping diha Sir Donmar at sa lahat ng DDS, ingat kayo. Lahat para sa ating bansang Pilipinas. Ingat-ingat. Ayan. Ayan. Ang dami na pong tao dito. Yan. Yan, sabi ni Baltazar Fosana, amping diha Sir Donmar at lahat ng DDS. Ayan. Balik tayo sa usapin natin kanina, no? Na itong administrasyong ito sa tingin ko nga, itong administrasyong ito nagpanik na sila eh. Nagpanik itong administrasyon na ito dahil nga sa unti-unti nang na-realize ng taong bayan na itong ating vice presidente ay gusto na nilang mapatalsik bilang vice president. At hindi po yun nagugustuhan ng taong bayan kasi po alam naman natin na si VP Sara tunay na nagtatrabaho sa atin, tunay na nagsiservisyo. Tapos ngayon nahihirapan silang i-impeach si VP Sara. Nahihirapan kasi alam nila kalaban nila ang taong bayan. Magiging kalaban nila ang taong bayan diyan. Ayan, ang ingay-ingay na nga dito. Iyon ko. Yan. Nagawa ko ng thumbnail. Saan maganda dyan? Ito yung harapan mo. Mas mayo yung... Ha? Saan dyan? Medyo nakas... Ikaw bahala. 5 degrees dito medyo ano. Mas mabuti siguro yung mga nandun. Picture mo. Ha? Yun na lang? Ayan, maraming salamat kay Wing Bihag. As always, Wing Bihag, maraming salamat po sa pakulay ninyo. Ayan sobrang ingay na dito guys. Magsisigawan na ito, unti-unti na itong magsisigawan mamaya.
Yan, yung mga kababayan nating mga Muslim nandito rin. Oh. 'Di ba? Nandito rin, present lahat. Oh, unti-unti nang dumarami. Punta na kayo dito ha. Sa mga audience ko sa Donmar TV, pumunta na kayo dito sa EDSA Robinsons. Ayan. Pero ayaw na sinabi kanina, hindi umano, ngayon daw. Hindi mag-aantabay ho tayo, mga kabayan, para malaman ho natin kung gaano po katotoo itong mga sabi-sabi ho dito. Ito mismo. Yan, live ni KPL yan. Yan po ang sabi-sabi, ano? Pero linawin ko ha. Ayan. Linawin ko lang. Pinakatabot ko lang po sa inyo. Sa amin lang. Yung ating mga pulis, ready na rin. Maraming salamat pala sa mga nagpakulay guys ha. Malaking bagay na po yung mga pakulay ninyo dahil igagasta natin yan dito sa pagpunta natin dito. Kasi yung pagpunta natin dito hindi to biro eh. Gumagasta tayo ng hotel, gumagasta tayo ng pang-eroplano. So natutuwa po tayo na nandito po tayo, no? Kusang loob po ito. So yung mga nagpapakulay po, maraming salamat. Utang ko sa inyo yung tulong ninyo na nakapunta po tayo dito. Yan. Vlogger, marami talaga vlogger, katulad na lamang ito na sa aking harapan. Yan. Ano po? Idol ko yan ha. Always support KPL ha. Yan ha. Always support. Walang pasalamat tayo kay KPL. Hanggang ngayon nandito pa rin sa mga tipon-tipon ng mga DDS. Ayan. Subscribe nyo rin po, Donmar TV ha. Huwag nyo pa kalimutan. Kaibigan natin yan ha. Ayan. Gagawin nyo PH. Pangarami, si Pans BB. Sirko. Ayan ha. Tingnan nyo ha, nandito kami lahat para sa mga taong bayan, okay? Iikot ko po kayo. Okay ba o Yan. Okay ba o As always, as promise sa inyo, nandito na po tayo. Kailan ka babalik ng Davao KPL? Shout out KPL, okay? Kuyawa doon pa, dumating na dyan. Alright. Walang mga trabaho. Pinaka-idol natin eh. Pinaka-balog ang balay. Hindi ba ito trabaho? Pinaka... Mahirap pa ito sa trabaho. Dahil maliban sa lakas na ginagamit namin, meron po ito sa ginagita. Ayan. Walang trabaho. Kahirap na trabaho nito. Uy, huwag ka magkakarosa ng ganyan. Oman. Ayan. Hindi po naman yan. Mayroon po yan. Hindi po. Makino yan. Ayan. Okay, so update ko po kayo ha. Iikot ko po kayo. Iikot ko po kayo kung gaano maraming tao ipagkita po sa inyo. At napakarami na akong pulis. Simula na po na si pagdating. Ang dami ng pulis din dito eh. Di ba? Ang dami ng pulis. Ang dami ng Kabang. pulis. Doon nga tayo magkakala. Bakit ang dami ng pulis? Nananawagan po kami sa mga sa mga loyalista. Pumunta na rin kayo dito para magdebate tayo, di ba? Bakit napakaraming pulis? So ito. Yan yung mga kapulisan natin ha. Yan. Yan yung mga kapulisan. Hello po. Ayan, yung ating mga nandito po yung ating mga audience. Some of our audience nandito po. Ayan. Ayan, ang dami na. Shout out po sa inyo.
Mga solid DDS dyan, ha? Shout out, shout out. Walang pagkukunya rin. Huwag kayong magpalid lang sa mga kongresista. Donmar TV po, Donmar TV. Si Sir Don TV yan, siya nandun na vlogger. Maraming salamat po. Uy, nandito ka pala. Yan, yung ating mga kababayan natin. Uy, maraming salamat Chevans, ha? Maraming salamat Chevans sa iyong pakulay po. Thank you, thank you. Good afternoon, Sir Donmar TV. Chevans, salamat po. Ayan. Oh, ayan, yung mga pakulay po ninyo, Uy, hello po. Again, yung naka-Duterte, meron po tayong mga audience dito na kasama natin. Ayan, yung mga audience ng Donmar TV. Ayan. Talbog ako sa kaputian mo, ma'am. Thank you po. Ayan, may nagpa-picture na sa atin. Ayan, so yung mga audience ko dito sa Donmar TV, kung nandito po kayo malapit sa EDSA, pumunta na po kayo dito para maka meet and greet rin tayo dito, di ba? Kasi gusto kong makita. Hello Donmar TV, shout out in all followers watching from Taiwan. Ayan, thank you po. Ayan. Yan, sobrang dami na yan. Alam nyo, nakakatuwa dito kasi kanya-kanyang mga diskarte po sa kanilang pagbablog, no? At sobrang busy po yung mga vloggers dito at nakaabang talaga kung ano ang posibleng mangyari dito ngayon. Ayan, at meron ring mga grupo rin dito na mga solid VP Sara Duterte, solid na namimigay po ng mga pagkain para dito sa ating mga supporters. Okay, namimigay kanina, Jollibee pa talaga. Yung karton na yan, yan ang pinaglalagyan ng mga pagkain na ipinamimigay sa mga Duterte diehard supporters at sa mga vloggers. Ayan. Ipakita lamang ang kanyang suporta dito, kabayan. Yan. Hindi ka raw pa, sir? Ayan, dalawa yung cellphone ng aking kaibigan dyan, no? Oh, grabe naman niya, sir. Sir, Opo, this is the first time na nakita kaming dalawa, ha? And the first time. Salamat, ha. Si Tropang Bisaya, Yan, ito. Tropang B. Ayan. Sige. Yun yung mga first time na nakita. Ngayon lang ito pumunta pero lagi itong nagpa-vlog, kabayan. Ulit sa suporta kay... Ipakita natin sa taong bayan na tayo po ay dapat nang lumabas at mag-ingay na po tayo sa ating mga hinanakit ng ating mga ginagawa ng gobyerno, di ba? Yes. Okay. Di ba? Salamat, bro. Thank you. Ayan, mag-shoutout ka muna dyan. Shoutout sa lahat po ng mga viewers dyan na nanonood ngayon, ng mga supporters na sumusuporta sa mga Duterte. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Kayo naman, karapatan nyo naman na pumunta dito kung gusto nyo magpakita ng support. At yan naman po karapatan po ng bawat isa sa atin. Punta lang kayo dito, join lang kayo sa amin. And lalong-lalo na yung mga against sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Diba? So ipinakita natin sa ating mga audience na tayo po yung mga vloggers nangunguna para magtipon-tipon na po tayo dito, di ba? Yes po. Yeah. Si Tropang Bisaya ay galing pa ng Masbate. Galing pa ng Masbate yan. Pumunta lang dito din at to support nga din kaya dito nga po sa ginagawa ko nito para to support kay Vice President Sara Duterte. Okay, ayan, di ba? So solid. Ayan. Salamat po natin. Okay. Diba? Kitang-kita nyo yun, ha? Talagang nakakatuwa po yung ating mga kapwa natin vloggers medyo busy na lahat para i-promote sa inyo yung
pagpunta dito sa sa EDSA at isigaw natin yung ating karapatan, no? Yan. Yan. By the way guys, sa mga nanonood ngayon, don't forget i-like at saka i-share itong video natin, okay? Mag-like at mag-share. Like and share guys para kakalat naman ito sa taong bayan. Like and share. Sige na, I need your like and share. And also guys, sa mga nanonood ngayon, mga hindi pa hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo. Dahil kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Ayan. Nelski Vlog, dear, musta ka na dyan? Ayan, sabi ni Migs Duhina. Sabi ni Imrads, wala pong rallying magaganap. Hinihintay po namin yung mga kababayan natin na pumupunta dito at meron namang mga nagpalabas ng kanilang mga saloobin at kino-cover ng mga vloggers dito. Yan. Hindi daw sila matutuloy dito sa exercise ng pamamayan. Ano kung saan ba? Sinasabi ka nila. Yan, sabi ni Migs Duhina, please don't forget to like and share and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Maraming salamat sa ating secretary na si Migs Duhina. Thank you po. So, hindi rin sila pinayagan niya agad. So, may pinag sila ano ba sa mga Hello. Yan. Nag-shoutout na sa'yo. May nag-shoutout ba? Yan, may vlogger dito, may nag-shoutout raw sa atin. Tuloy lang ha. Subscribe sa Donmar TV ha. Patuloy lang. May sasali sa atin na mga may intel report sasali sa atin mga leftist. Ingat tayo. Yung mga leftist na yun ba yung mga nangyari sa Mindiola? Di ba? Sila. So ang tanong diyan, papayagan ba yan na makipag-bik sa atin dito? Kaya nga ingat tayo, doble ingat tayo. Huwag tayo pumayag na magpo-programa sila dito sa ating lugar. Kasi masisira yung ating pagtipon-tipon eh. Itong pagtipon-tipon natin ay ito lang po, ay hindi po para i-destabilize yung administrasyon natin. Kung hindi, yung pagtipon-tipon namin dito ay isisigaw lang namin ang aming hinanaing sa gobyernong ito. Di ba? Kaya ang gagawin nila, sasama sila dito magpo-programa, magpapanggap na mga DDS sila, pero talaga ang pakay nila guluhin ito. Di ba kung matatandaan nyo, nag-vlog po tayo dyan na yung sinuntok yung mga pulis, di ba, sa Mindiola. May intel report na sila po ay sasanib dito at yan po ay iniingatan natin, di ba? Kasi po yung mga loyalista at mga DDS raw posibleng magsalpukan ngayon. Kaya nga intel report na ingat-ingat tayo mga DDS. Yan. Kasi nung nakaraan ganun din ginawa nila doon sa likod ng simbahan, no. Nagpapatugtog sila ng napakalakas na music, sinaway ko ng 3 times. Nagalit sila. At sabi daw yung mga vlogger ay naiinggit sa kanila. Sa madaling salita, pagbibinta
bibintangan na naman itong mga DDS, di ba? Kaya ayun yung mga pulis na nakaabang sa atin sa likod. Ayan, di ba? So ayan guys, unti-unti nang dumarami ang mga tao dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Hindi pa po ito rally ha. Nandito pa po lang para mag-vlog ha. Hindi pa po ito rally. Nag-vlog lamang po ito. Yan. Yan, ang grupo na yan oh. Kilalanin natin yung mga kapwa nating vlogger. Ayan. Ayan. Dito tayo, dito tayo. Yan. Tonmar, sabi ni Ka Eric, nasa 65 pirma na daw si Franz Castro sa mga congressman. Eh, kailangan niya ng pirma na halos mga 200 na pirma ang kailangan ni Castro para po Ma'am Jeroy, hello po at maraming salamat Ma'am Jeroy. Yan. Sasabihin mo, pinagbigay sa akin ng apuloy. Aba, masarap namnamin ang apuloy. Dahil ako'y buhay pa. Natikman ko ang apuloy bago ako mamatay. Ikaw, pag namatay ka, apuloy, ang tatanggap ka ng asawa mo, ibibigay sa kabit ng asawa mo. Kapag ikaw, pinakain ka ng mga uod, animal ka. Ayan. Ano ba kami? Talagis ka. Ako, hindi mo maaasar. Ha? Inaaway na ngayon ni PL yung mga trolls niya. Kaya nga PL nga, PL. Si PL, ito, animal. Talagis ka. O nawala na buwang. Umiyak na umiyak. Tanga, tumatawa ako dyan, Suelo. Ikaw, umiiyak ngayon. Ayan. Kaya ikaw, tumingin ka sa pinibig mo, Suelo. Baka hindi mo alam, iniikutan ka na sa ulo. Yan. Kaya, ako sa'yo, pag namatay ka, huwag kang magpakita sa pamilya mo dahil yung apuloy na tatagipin mo sana ay asawa mo makikinabang, si pare ang makikinabang. Habang ginagano si misis mo. Habang inaararo ng ibang malaking ulo. Hoy, ulo na ito. Laman ka ngayon ng content ha. Laman ka ngayon ng content. Ah. Wala ka kabantay pre, nagipalibutan na ka dahil. Hindi ko alam pre. Hello. Ako pa na umiiyak, taklo pa ito na naman. Diba? Sarap ng ngiti ko eh. Masaya nga ako, ginagano kita eh. Consuelo, hindi ako umiiyak. Masaya ako kasi nagago kita. Kaya nga po. Sinurog ka tuloy. Pumasok-pasok ka ng alanganin, natulog ko tuloy dito. Ata yung sa Diyos lang. Diyos lang. Kita ka rin dyan. Watching
puro kaganapan ngayon sa Ayan. Nawala na siya. Ang dami pong nagla-live ngayon eh. Maya-maya kaunti. Ang ingay ng silbato ng gwardya dito eh. Si Sir Badong wala pa nandito, hindi pa nandito si Sir Badong. Dapat ito sa mga Oo, mas maraming mga DDS vloggers. Kaunti lang yung mga mga BBM vloggers, kaunti lamang. Yung mga BBM vloggers, yun yung mga dati ring mga DDS vloggers na pumunta na sa kabila. Kasi pera-pera lang yan eh. Yung mga may dignidad na mga vloggers is syempre alam nila na ang dami pong nagla-live ngayon, no? Ang dami na po. Patrick Macaranas, thank you very much. Kaya nga habit na ito dito eh. Every Friday magtipon-tipon yung mga taong bayan dito sa EDSA para ipakita ang kanilang pagsuporta sa ating mahal na former President Duterte at ni Vice President Duterte. Ayan, naka-green sila lahat oh. Naka-green yan. Okay, so guys, ko muna ha. Magbi-break muna tayo ha. Hello Donmar, ingat po kayo dyan. Ayan. I think magbi-break muna ako kasi magcha-charge muna ako ng cellphone kaunti, okay? Charge natin para tuloy-tuloy ang mga kaganapan dito. Ayan. Shout out Donmar at sa lahat. Ayan. Mix Duhina, hello mga bagong pasok, shout out po sa inyo. Merly Obeso Edriga, like done na po. Ayan.
Celestino Pingol, ingat po, we love you. Ayan, maraming salamat Celestine Pingol. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa sa EDSA, sa mga bagong pasok lang. Nandito po tayo ngayon sa EDSA, nagtipon-tipon na ngayon ang mga DDS supporters. Okay? Yan. So guys, babalik ako mamaya ha. Mag-ano muna ako. Mag-break muna ako kasi kailangan po nating i-charge ang ating cellphone at patuloy ang update dito sa EDSA. Okay? So guys, maraming salamat. See you in my next video. Okay? Mabuhay ang Pilipinas. Ayan.